Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam naman po natin no, na itong si Joel Villanueva, siya po yung isa sa mga senador na sangkot po sa flood control scandal. No? Isa po siya sa mga iniimbestigahan ngayon ng ICI. Kasi lumalabas yung pangalan niya, no? So, ngayon, syempre, alam naman po natin yung background ni Joel Villanueva na dating congressman, naging senador, tapos ngayon, sumingit po sa roller coaster. Ito na balita, ito sa Abante pala. Matagal na pala na balita ito, no? Pero ngayon ko lang nakita eh. At naghahanap po ako ng vlogger na content nito. Wala pa nagko-content nito. So, content natin. Sabi dito, no? Ito, nakuha ko to sa Reddit. Oo. Villanueva used power at Enchanted Kingdom. Ayan na. So, sabi dito, okay, Villanueva ginamit power sa Enchanted Kingdom. So, nabasa ko pa yung mga comment po dito sa Reddit. So, sabi nga nila dito, no, a 50-year-old man at Enchanted Kingdom but doesn't want to share seat. I hope he made a roller coaster at his house with the money he stole. Oh, grabe, no? O, dapat pala, Joel pala, no, kung ayaw mo pala may kasabay ka sa roller coaster, pwede ka naman gumawa ng sarili mong roller coaster sa bahay pala. Okay. Grabe naman to. Oh. So sabi pa dito, Enchanted Kingdom of, okay, and of Hattori, ordinary people don't have powers there. Okay? So ito pa, sabi pa dito, power tripping. Their goal was public service when they ran for senator. O nga, ito tama to, no? But once they're in office, they want the public to serve them. These trapos are so disgusting. Alam nyo, ito yung point natin dito, mga ka-Streetwise eh. Simpleng ano lang to eh, simpleng bagay lang po ito, maliit na bagay lang naman po ito na about pagsakay sa roller coaster. Pero bilang isang senador na ang pangako mo sa taong bayan ay pagsisilbihan mo kami, ang gusto mo sumigit sa pila, ang gusto mo exclusive ka sa roller coaster, so ginamit mo yung power mo para gawin yon. Tama naman, no? Ang pangako mo, pagsisilbihan mo kami. Pero nangyari, pag nananalo na sila, tayo na nagsisilbi sa kanila. Di ba? At di lang isang 50 years old mga kababayan, talagang sisingit ka talaga sa roller coaster. 50 years old ka na, ano kayo itsura ni Joel Villanueva nun, no? Tapos sumasakay sa roller coaster. So, no, pagkatapos ng ride, masaya ka na. So, syempre mga kababayan, merong eyewitness dito. Let's talk about Joel. So, itong bata po na to, Gen Z po ito, no? Alam niyo mga kababayan, no? Yung mga Gen Z po natin ngayon tumatapang. Alam nyo, kailangan po talaga natin ng ganyang klaseng mga kabataan ngayon, no? Gen Z, na may pakialam sa politika. No? Kasi actually po, no, masaya po ako nakakakita mga ka-Streetwise, no, na mga kabataan po ngayon, especially itong Gen Z, kasi sila yung susunod po sa mga yapak natin, na sila po ngayon involved po sa politika ngayon. Kung ano man nangyayari sa lipunan natin. So, syempre, mga bata pa naman yan, hindi pa sila masyadong nakakapag-decide o nakakapag-analyze po ng politics. Pero importante dito, mangialam po sila. Kasi po, pag nangialam po sila, diyan po sila matututo. Di ba? May ads na naman ba? Tinanggal ko na. May ads pa rin? Talaga? O pag may ads po, ano nyo na lang, i-skip nyo na lang, oo. So ito yung ito yung eyewitness nga po doon po sa nangyari. Ikukwento niya dito kung ano ba yung nangyari doon sa roller coaster incident sa Enchanted Kingdom ni Joel Villanueva. Sige. Bilis. Villanueva. So in case you missed it, Joel Villanueva has officially been implicated. Wait. Ito pala, game. Let's talk about Joel Villanueva. So in case you missed it, Joel Villanueva has officially been implicated in the alleged kickback scheme. Now this guy, I'm not surprised that he's corrupt because I have seen him use his power for selfish reasons. Honestly, it's super babaw, but it's one of the things that is super rage bait for me. Like, it gets my blood boiling. Sabi ng Gen Z na to, no? Super babaw daw. Hindi po mababaw 'yon. Honestly. No, tama tong ginawa mo. Hindi siya super babaw. Hindi, kayo ba? Agree ba kayo doon na yung ginawa ni Joel Villanueva na pagsingit sa roller coaster?
Mababaw ba na ano yon? Mababaw ba na pangyayari yon? Hindi po. Hindi. Oo. Malaking issue po para sa akin yun. Kasi doon po nila pinapakita yung pagpa-power tripping nila. Oh, di ba? Is super rage bait for me. Like, it gets me, my blood boiling. So, story time. Around June, I went with my friends to Enchanted Kingdom. And we were lined up in the twin spin ride. So, the twin spin ride is around 4 carts, 4 to 5 carts with 4 people in each cart. So, I think a max around 16 to 20 people per round of that roller coaster. And so my friends and I, we were actually really cheap, so we didn't buy the fast pass. So again, we were lined up in the twin spin ride, and when it was our turn, we were told to wait a bit. And the fast pass people went ahead and like chose their seats, which is, I mean, you know, they paid for that. They paid for the privilege of having faster lines and getting onto rides faster. So that's fine. But when it was our turn, we were stopped. We were like, Ma'am, sa next ride ka na po. And I'm like, why? Because the people who rode on those rides were like around 4 to 5 lang. So there is around mga 10 people more that could have ridden the ride. So again, I'm like, why can't... Anong roller coaster yun, no? 10 tao lang pwedeng sumakay? Parang ganun. So, ang gusto ni Joel Villanueva, 5 lang silang sasakay sa roller coaster. Ano, so yun pala, no? 5 lang silang sasakay sa roller coaster pala. Ayun, pakakaintindi ko kasi ano eh. Sabi mga kabataan yun, puro English. we ride, there's a lot of space. Request po ni Senator kasi ayaw niya may So, malupit dito mga kababayan, merong ano, di ba, yung merong fast lane, hindi rin po pumila si Joel Villanueva sa fast lane. Di ba, alam ko sa Enchanted Kingdom, di ba, may pipila ka sa isang regular na pila, pipila ka sa isang mabilisang pila, so may extra bayad po yun. Si Joel Villanueva po, hindi po pumila doon. Parang gano'n na lumalabas, no? Hindi pumila doon sa fast lane. Talagang dire-diretso lang po talaga siya. Oh, so pati yung fast lane, siningitan niya pala. Oh. So again, I'm like, why can't we ride? There's a lot of space. Request po ni Senator kasi ayaw niya may kasama. So parang, ako naman, parang, puta, who is this bitch? I'm like, what the fuck? Like, what do you mean he doesn't want kasama? That's like... Anyway, tinanong ko ulit, like, sinong senator yan? And then, it's this fucking guy! It's this guy! Shit! And it's so freaking annoying because just because you're a senator, you decided to freaking close out the whole ride just so you could have it privately. And he was joking. He was like, ha, I'm too old for this. Oh my god, Eddie, don't ride. My gosh. The fact that you didn't want kasama in the ride and then you joke about how you're too old, then don't freaking ride. I also found my old rant to the whole incident. So admittedly, prior to this incident, I didn't know who this guy was, so I googled him. And I was not surprised by the fact that he had criminal charges against him for graft and corruption. If you're using your power to gain exclusivity at this establishment, and it's not even an establishment, it's literally just one roller coaster ride. Anyway, it's super babaw, but that really irritated me the same way that Wang Wangs irritate me. Nasa ano, Let's talk about... I'm too old for this. Ano kaya itsura ni Joel Villanueva no? Noon, kami lang sasakay, bawal sumakay yung iba, di ba? I'm too old for this. Walang yung Joel na to, no? Hindi, kasi, actually, no? Well, kung actually yung video na yan, deleted na po sa TikTok yung video na yan, no? So, kasi sa TikTok talaga ko source niyan. Hindi ko alam, baka yung bata na yan na bash ng mga miyembro nga po nung Joel Villanueva is Lord. Jesus is Lord. Baka na-bash kaya binura. Pero, ang point dito mga kababayan, no? Tulad na sinabi ko nga kanina, doon mo pong makikita, no, na merong ugali talaga yun si Joel na puta, senador ako eh. Pag gusto ko. Di ba? Sipin mo yun. No? Parang wala siya pakialam na makita siya ng ibang tao na sumingit siya sa pila. So,
Hindi nga, nakuha niyo yung point. Kasi for example, ako. Pag sa akin, kunwari kung ako senador, hindi po ako magpapakita ng gano'n na meron akong privilege. Meron akong nakaya kong gawin yung mga bagay na hindi kayang gawin ng mga regular na tao. 'Di ba? Napansin ko lang bakit mga official na panahon ni Duterte puno ng mga hindi ito nga no mo kami saltik nga no. Sumingit ka ba naman sa roller coaster 50 years old ka na, sa anong tawag mo nga doon? So ano yun, parang ba no? Pero by the way mga babayan, no? Regarding po dyan sa sinabi nyo nga po na nag-comment na yan, no? Dito, no? Lumalabas naman po talaga, no, na si Joel Villanueva po talaga, talagang senador po siya ng mga Duterte. Malaki po yung utang na loob talaga ni Joel Villanueva sa administrasyon Duterte. Kasi, no, tandaan natin mga ka-streetwise, no? Content ko na to kahapon, pero balikan lang natin. Si Joel Villanueva nga po, guilty nga noong 2016 sa pangungurakot nga po dyan sa PDAF. Tapos noong 2019 mga kababayan, bigla po itong ni-reverse ni Samuel Martires. Alam niyo nakakatawa doon mga streetwise. Pag kayo ba nakasuhan, pagkatapos ang verdict sa inyo, binaliktad yung kaso ninyo or not guilty kayo, syempre magmamalaki kayo. Tama, di ba? Ganun yun eh. Natural pa sa isang tao yun eh. Pag sila po nakasuhan, pagkatapos ang nangyayari sa kaso, not guilty sila, absuelto sila, ang unang gagawin ng mga yan, ipagkakalat po nila yan sa buong mundo kung maaari. Yung kaso sa akin, tapos na. Parang yung gagawin ko rin dito, ganun, no. So, ang tanong dito, bakit si Joel Villanueva, nung nabaliktad po yung kaso, bakit hindi po siya nag-ingay? Wala ba ng statement sa kanya na ang hustisya po sa Pilipinas ngayon ay umiiral na dahil ang roller coaster nakasakay ako mag-isa. Hindi. Ang hustisya sa Pilipinas po ay umuusad na dahil si Samuel Martires po ay binaliktad na ang hatol sa akin ni Conchita Morales. Ganun, di ba? Magpapapreskon ka pa. Kung maaari. Pero bakit ganun? Kasi ang point dito, tinago nyo talaga yon. Kaya doon sa mga nasasabing pahiya si Boying Rimulya, ang pahiya dito taong bayan. Mga bobo talaga kayong mga DDS kayo. Pahiya si Boying Rimulya. Hindi po, ang napahiya po dito taong bayan. Binaligtad po yung kaso nang wala tayong kaalam-alam. Hindi ba naman tayo ginago nun? Ganun din po ginawa ni Joel Villanueva. Ganun din po, ganun na ganun. Parang roller coaster din po yan. Kaya so kayo mga kababayan, so kayo po, no, ano po masabi nyo nga po dito, no, sa... May ganyan pala ugali si Joel, no? Kaya pala, tinan nyo, Kaya pala parang isip bata si Joel. No? No, di ba? Isip bata talaga, no? Kasi tinan niyo, kung paano po hinandle ni Joel yung sitwasyon. Ang daldal niya, di ba? Ang daldal niya. Samantalang si Jinggoy at si Kiss, nagsalita lang po, siguro mga isang beses lang. Si Joel po, daldal po ng daldal. O parang bata nga. Tapos sisingit pa sa roller coaster. So yun na, so kayo po mga kababayan, no, ano pa nga po masabi nyo nga po dito sa attitude nga po ni Joel Villanueva. Yan, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa team replay, pa-like, pa-subscribe. At hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So balikan natin tong topic natin kay Jinggoy. Kay Jinggoy na tayo, no?